Hindi rin ako nagtagal sa banyo dahil kumatok si Brian. Tumingin muna ako sa salamin kung hindi ba namumula ang mata ko. Nang makontento na ako at nakabihis na, lumabas na ako sa banyo. Tumabi ako ng higa kay Brian. Mataman siyang tumingin sa akin. Kanina mo pa ako hindi pinapansin. May nangyari ba sa inyo ng kaibigan mo? Tanong niya. Umiling ako. Then, why are you acting like that? What's wrong, Stacy? Tell me. He said. Pinigilan ko ang pagluha sa harap niya. Pagod lang ako. Simpleng sagot ko. Tumalikod na ako sa kanya at ipinikit ang mata. May posibilidad na may nangyari pa ata sa kanila ni Elise sa kwartong ito. Ayokong umiyak kaya hanggat maaari pipigilan ko. Hindi pa ako handang iwan sa Brian. Naramdaman ko ang pagyakap niya sa akin. Ang init ng paghinga niya sa tenga ko. Stacy, mag-usap tayo. Lumingon ako sa kanya. Anong pag-uusapan natin? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Kailangan ko umalis para makausap ang bago investor ni Dad. 1 week ako mawawala. Nakatingin lang ako sa kanya. Tumango lang ako at muling tumalikod sa kanya. Hindi na siya nagsalita pa. Alam kong hindi business ang pupuntahan niya. Alam kong sa Elise ang dahilan nito. Gusto siguro nilang magkasama at lumayo para hindi ko malaman. Tumulo ang luha sa mata ko. Hinayaan ko ang sarili ko na ilabas ang sakit sa paraan man lang na ito. Nagising ako kinabukasan na wala na si Brian. Nakatingin ako sa kawalan at wala sa sarili. Tumatakbo sa isip ko ngayon na baka tinatawanan na nila akong dalawa dahil tanga ko. Lagi na lang ba akong iiyak? Ayoko na ng ganito. Ginusto ko ito kaya ako nasasaktan. Kailangan ko na bang bumitaw? Kakayanin ko kaya? Eto, uminom ko muna. Inabot ko ang hawak na basong tubig ni Helen. Tumuloy agad ako dito nang magising akong mag-isa. Nanggigigil siya sa inis at galit sa asawa ko dahil sa ginawa nito. Sinabi ko naman kay Helen na nagpaalam naman sa akin si Brian. Ayaw niyang makinig sa akin. Meron pa nga siyang pangako sa sarili na kapag nakita niya ito ay babalatan niya ng buhay. Tama na, Stacy. Itigil mo na ito. Hindi na nakabubuti para sa iyo ipagpatuloy pang meron kayo. Sumuko ka na, Stacy. Halos pagmamakaawang anya. Pinahid ko ang luha sa pisngi. Wala akong ibang ginawa kundi ang umiyak na lang nang dahil sa kanila. Kasalanan ko to, Helen. Naisatinig ko pa iyon sa kabila ng paghikbi. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ito ang kailangan ko ngayon. Mabuti na lang at meron akong kaibigan na maaasahan. Hindi ko pwedeng magpakita sa pamilya ko dahil alam ko na ang susunod na mangyayari. Wala kang kasalanan, Stacy. Please, iwan mo na siya. Mahalin mo sarili mo. Sobra-sobra ka nang nasasaktan. Tumango ako. Wala akong magagawa kundi ang bitawan na siya, Helen. Sawa na akong umiyak sa sakit. Pagod na ako. Gusto ko na rin maging masaya. She fake a smile. Ano ng plano mo? Tanong niya. Saglit ako nag-isip. Kukonsulta ako sa lawyer para sakasuhin ang annulment papers namin. Baka umalis ako ulit ng bansa para madaling makalimot. Nakangiting ani ko. Niyakap niya ako na siyang ikinagulat ko. Huwag ka na umalis, please. Hindi ko na malaya na napaluha ako. Hinarap ko siya sa akin. Ito lang ang paraan na naiisip ko, Helen. At saka babalik din ako kapag nakamove on na ako. Pinahid ko ang luha sa pisngi niya at matamis siyang nginitian. Buong buhay ko si Helen na naging katuwang ko. Sabay kami lumaki. Kahit na may pamilya na akong kinikilala, nanatili pa din ang pagkakaibigan namin. Masaya ako na siya naging best friend ko. Nanatili pa ako sa bahay ni Helen. Marami pa kaming napag-usapan. Nang sumapit ang hapon at saka nilang ako pinayagang makaalis. Naglalakad akong palabas ng subdivision nila nang may tumawag sa akin. Agad ko sinagot ang tawag ni Mommy Cynthia. Mommy? Napatawag ka? Narinig ko ang pagpapakawala nito ng malalim na buntong hininga. Pasensya ka na ihat na istorbo kita. Pwede ka bang pumunta dito sa bahay? Tanong niya. Sige po, Mommy. Papunta na po ako. Sagot ko. Pinatay ko na ang tawag at sumakay sa taxi. Mabuti na lang at tanda ko pang address ng bahay nila. Nang makarating ako, agad akong pinapasok ng maid. Naabutan ko pa ang mag-asawa na naghaharutan sa sofa.
Napansin siguro nila na may nakatingin sa kanila kaya bumaling ang atensyon nila sa akin. Malapad ang ngiting lumapit sa akin si Mommy Cynthia. Niyakap nila akong dalawa. Mabutit nakarating ka. Teka, nasaan ang asawa mo? Tanong niya. Tumingin pa ito sa likuran ko. Bakit tinatanong nila kung kasama ko ba siya gayong alam nilang may kikitain bagong investor ang asawa ko? Naguguluhan ako. Ang sabi niya po sa akin mawawala siya ng 1 week. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. Sagot ko. Kumunutong noon ni Mommy. Kahit na may katandaan na si Mommy, nanatili pa din sa kanya ang walang kupas na ganda. Anong dahilan ng pag-alis niya? Wala siya sinasabi sa amin. Parang piniga ang puso ko sa sakit. May namumuong hinala sa isip ko pero isinantabi ko lang iyon. Inutusan po siya ni Dad na kitain ng bagong investor kaya siya umalis. Napatingin si Mommy Cynthia sa asawa. Hon? May bago ka investor? Gulat na tanong ni Mom. Umiling lang si Dad sa tanong ng asawa. Hindi ko pa nakakausap actually si Brian. Kaya paano ko siya uutusan ngayong busy ako sa company? Bumaling sa akin si Mom. Nagbaba ako ng tingin. Ayokong kaawaan nila ako. Umamin ka nga, Stacy. Ano ba nangyayari sa inyo mag-asawa? Agad kong sinunggaban ng yakap si Mommy. Napahagulol ako dahil sa sakit. Muling nanumbalik ang sakit sa puso ko habang nananariwa sa isip ko ang lahat na nangyari sa amin ni Brian. Sorry po. I'm so sorry. Sabi ko. Hinaplos ni Mommy ang likuran ko. Mataman akong tinignan ni Dad. Halos hindi na ako makahinga sa sobrang pag-iyak. Hinarap ako ni Mommy sa kanya. Tell me, Stacy, anong problema? Dinala niya ako sa sofa at iniupo. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Huminga ako na malalim para kumalma. Nang mapigilan ko ang pag-iyak, tumitig ako kay Mommy Cynthia. Sorry po kung napagod na ako sa anak niyo. Sobrang sakit na po kasi. Gusto ko nang wakasan na relasyon namin. Panimula ko. Bakit iya? Naguguluhan tanong ni Dada. Nagbaba ako ng tingin at mahigpit kong hinawakan ng laylayan ng suot kong blouse. Bago po ako umalis, na-frame up ako. Akala ni Brian niloloko ko siya dahil nang maabutan niya ako na may kasama lalaki sa kwarto. Akala niya lalaki ko yun. Hindi ko po alam ang nangyari dahil nawalan ako ng malay nang pinainom ako ng alak. Galit na galit sa akin sa Brian at hindi ko alam ang gagawin. Pinunasan ko ang luha lumanda sa pisngi ko. Nagkaroon ng maraming babae sa Brian. Habang ako naman po'y nagdurusa. Nagawa niya ako saktan, Mommy. Akala ko kung aalis ako magiging okay na lahat pero hindi pa rin pala. May relasyon pa rin sila ni Elise. Mommy Cynthia cut me off. So, totoo palang balibalitang may relasyon sila ni Elise. Tumango ako kasabay ng pagngiti. Masaya siya sa kanya. Nagkaroon kami ng deal ni Brian. Isang buwan naman ninirahan ako kasama siya. Ginawa ko naman po ang lahat para bumalik kami sa dati. Iha, bakit hindi ka nag-explain sa kanya? Sana sinabi mo na wala kang lalaki, na siya lang ang mahal mo. Peke akong natawa. Ginawa ko na po yan, Mommy. Hindi siya nakinig sa paliwanag ko kahit ilang beses ako nagtangka. Tatawarin niyo po sana ako dahil pagod na ako kay Brian. Muling nanubig ang sulok ng mata ko. Sunod-sunod na nagbagsakan ng luha sa mata ko. Hindi niyo na ba kayang ayusin ito, Iha? Tanong ni Dada. Umiling ako bilang sagot. Tapos na po kami. Ang kailangan na lang ay ang annulment papers para makalaya na kami sa isa't isa. Gusto ko man pong pigilan pero hindi ko na talaga kaya. Para akong pinatay ng ilang beses dahil sa sakit. May awa at lungkot ako nakikita sa mag-asawa. Napayakap sa akin si Mommy at lumuha na din. Hinayaan ko ang sarili na umiyak hanggang sa wala na akong luhang mailabas. Marami po salamat sa pagtanggap niyo sa akin sa pamilya na ito. Hindi ko kayo balilimutan. Ngumiti ako sa mag-asawa. Kung ano man ang kahihinat na marriage niyo ng anak ko, Iha, tatanggapin ko. Alam ko na walang kapatawaran dyan sa puso mo para sa anak ko pero sana hindi magbago ang tingin mo sa amin. Parte ka pa rin ng pamilyang ito kahit ano pang mangyari. Salamat din, Iha, dahil minahal mo ang anak ko.
Madamdaming sabi ni Mommy. Pagbalik po niya, saka namin pag-uusapan ng paghiwalay namin. Sige po, kailangan ko na pong umuwi. Tumayo ako at hinarap ang mag-asawa. Humalik ako sa pisngi nila at niyakap ng mahigpit. Walang masamang ipinakita sa akin ng mag-asawa. Napakabuti nila sa akin. Sobra ko nasasaktan dahil pati sila'y nadamay sa problemang ito. Wala akong magagawa kundi ang sumabay sa agos ng buhay ko. Kung ito man ang gusto ng Diyos para sa akin, tatanggapin ko. Gayong alam kong walang permanente sa mundo. Alam ko lahat ng masasayang nangyari sa buhay mo. Meron itong kakibat na lungkot o sakit. Masaya ako na hanggang sa huling sandali lumaban ako. Hindi ako bumitaw kahit na sobra na ako nasasaktan, pero iba na ito. Kaligayahan namin pareho nakataya sa marriage na ito. Oras na para patunayan ko kay Brian na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. I can live without him. Kung yung 1 year nga na lumayo ko sa kanya kinaya ko, ngayon pa kaya? Kailangan ko rin patunayan na kaya kong bumangon mula sa sakit. Gagawin ko ang lahat para hindi maging miserable ang buhay ko. Ngayon lang ito ang sakit. Alam ko mawawala din ito sa tamang panahon. Nakakalungkot lang isipin na sa ganito lang kami nauwi. Tumingala ako. Wala akong pakialam kung bumuhos muli ang luha ko. Mariin akong napapikit nang nagdilat ako ng mata. Nagulat ako dahil sa kaharap. Let's go. I know you need me. Hinila niya ako para yakapin. Ipinikit ko ang mata dahil sa sobrang pagod. Bakit ngayon ko lang naramdaman ng pagod? Pagod na mahalin pang muli ang asawa ko. Hush now. I'm here. I won't let anyone hurt you again. Not this time, Stacy. I hug him tight. This is what I want. Someone who understands me. You're always saving me. I heard him chuckled. Hindi ka na masasaktan pa, Stacy. Pangako yan. He promised. Alam kong sincere siya sa sinasabi kaya naniwala ako. Sana'y matapos na itong paghihirap ko. Hindi madali pero kakayanin ko. Para sa pamilya ko at para na din sa mga taong naniniwalang malalagpasan ko ito. Dumilat ako para tingnan ang taong humahaplos sa pisngi ko. Bumungad sa akin na masayang mukha ng asawa ko. Bumangon ako habang titig na titig sa kanya. I'm sorry, nagasing kita. Niyakap niya ako kasabay ng paghalik nito sa gilid ng noo ko. Ipinikit ko ang mga mata para damhin ang mainit niyang yakap sa akin. 1 linggong hindi nagparamdam sa akin, si Brian. Nababaliw na ako sa kakaisip kung ano na nangyari sa kanya. Hindi rin nawala sa isip ko ang posibilidad na baka magkasama sila. Kumain ka na ba? Tanong ko. Hinarap niya ako sa kanya. Yes, bago ako umuwi dumaan muna ako sa restaurant. I nod. I know you're tired. Take a rest first. I said. Nahiga siya sa tabi ko. Sinagsit niya ang sarili sa leeg ko at pinatakan ng halik. Mahimbing akong matulog katabi ng lalaking mahal ko. Kinabukasan, naramdaman ko mahinang tapik sa akin kaya napabangon ako. Gutom na ako? Nakapout niyang sabi. Napangiti ako dahil sa ginawa niya. Fine, pabangon na. He kissed me immediately in my lips. Hindi mawala ang ngiti sa labi niya. Maliligo lang ako then susunod na ako sa'yo. Anya, tumango ako at lumabas na ng kwarto. Pababa na sana ako ng hagdan nang maalala ko kung anong lulutuin ko. Bumalik ako sa kwarto namin para malaman kung anong gusto niyang breakfast. Pinihit ko pabukas ang pinto nang mapatigil ako nang marinig ang boses ng asawa ko. Really? Magiging daddy na ako? Tuwang-tuwang sabi ni Brian. Sumilip ako sa loob. Hawak niya ang phone at nakalagay sa tenga nito. Pupuntahan kita. Hintayin mo lang ako. Hindi mawala ang galak sa boss nito. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko kasabay ng pag-uunahang bumagsak ng luha sa mata ko. Masakit. Masakit malaman na magkakaanak na siya sa ibang babae. Wala sa sariling napahawak ako sa tiyan ko. Tumalikod ako at pinunasan ng luha sa pisngi ko. Di bale, ito na ang huling beses na iiyakan ko sa Brian. Bumaba na ako at nagluto ng breakfast. Hinihintay ko si Brian para sabay na kami. Sinalakad mo, Brian? Napahinto si Brian sa paglalakad malapit sa pinto nang tanungin ko siya. Kanina lang habang inaayos ko ang agahan namin ay nakarinig ako ng tunog ng sapatos na pababa ng hagdan.
Hindi niya ako nalingon at muli pinagpatuloy niya ang paglalakad hanggang sa makarating siya sa harap ng pinto. Bago niya pihitin pabukas ang pinto nang magsalita ako. Pupuntahan mo na naman ba siya? Nagsimula ng manubig ang gilid ng mata ko. I know that my husband have a mistress at ang pinakamasakit noon ay ang kaibigan pa ng ate ko. Matagal ko nang alaman tungkol sa relasyon nila. Nagbulag-bulagan ako dahil mahal kong asawa ko pero sobra na. Pagod na ako. I think, tigilan na natin to. Humarap siya agad sa akin at walang ni isang salita ang namutawi mula sa kanya. Matagal ko nang alam, Brian, na may relasyon kayo ni Elise. Mahal kasi kita at ayokong mawala ka sa akin. Kahit na marami nagsasabi sa akin na itigil na. Natama na kasi tao ako na dapat minamahal at hindi sinasaktan. Brian, hindi ako nakinig sa kanila kaya pinaabot ko hanggang 1 taon at 1 buwan. Pero walang nagbago. Siya pa rin. At ako, hindi na ako mahal mo. Asawa mo na lang ako sa papel pero sa puso mo, hindi na ako. Patuloy na lumandas ang luha sa mga mata ko. Hindi maiwasang hindi pumiyok sa mga salitang binitawan ko sa kanya. Umalis ako sa kinatatayuan ko at pumunta sa living room kung saan ang envelope na kahapon ko lang nakuha mula sa attorney ko. Hinigpitan ko ang pagkakahawak sa envelope. Ayoko na. Tama na 1 taon na nagpalukot, nagpakatanga ko sa kanya. Binalikan ko nga siya pero wala pa rin nagbago sa 1 buwan na nakasama ko siya. Mahirap pero kailangan kong kayanin. Siguro panahon na para hanapin ko naman ang sarili ko. Hindi ako ito. Ayoko nang maging asawa niya na lagang umuunawa sa kanya sa kabila ng lahat ng pasakit na ibinigay niya sa akin. Umalis na ako sa living room at naglakad papunta sa kanya na nanatiling nakatayo malapit sa pinto. Ngumiti ako sa kanya ng pilit at hindi na nag-abala pang punasan ng mga luha sa mga mata ko. Here, take this. Alam kong matutuwa ka sa makikita mo. Nag-alangan pa siyang abutin ang hawak kong envelope pero sa huli ay kinuha niya rin iyon sa akin. Nagpatuloy ako sa attorney ko na ihanda ang mga kakailanganin para sa annulment papers, para sa paghiwalay natin. Wala siyang kibo at nanatiling nakatitig sa hawak niyang annulment papers. Napapagod na kasi ako, Brian. Pwede bang pagpahingahin mo na ako? Dapat nga matagal ko nang ginawa ito eh. Pero naniwala kasi ako na may chance pang marriage na to pero wala. Pinaniwala ko sa sarili ko. Nasa huli ako pa rin. Hindi ko lubos maisip na kung bakit umabot tayo sa ganito. Dahil ba kay Elise, na siya sumalo sa'yo nang iwan kita? Dahil ba sa isang pagkakamali na hindi mo makalimutan? Naging biktima din ako, Brian, pero hindi mo yun maintindihan. Naging bulag ka. Wala kang tiwala sa akin at naiintindihan ko yun. Pilit kong pinapasigla ang boses ko para itago na rin ang sakit na nararamdaman ko. Magkakaanak na siya, pero hindi sa akin, kundi sa kabit niya. Always remember that I love you. At sana'y maging mabuti kang ama sa magiging anak niyo. Tanggap ko na ang lahat. Ang hinihintay ko na lang ay Jumbo para makausap siya, para tuluyan ang makaalis sa lugar na ito. Stacy. Napatingala ako para pigilan ang luhang gustong kumuwala. Sige na, Brian. Umalis ka na. Baka hinihintay ka na niya. Tumalikod na ako sa kanya at hindi na nag-abalang lingunin siya. Nakarinig naman ako ng pagsara ng pinto. Hudyat para tuluyan ang kumawala ang luha na gusto ko nang pakawalan. Umakyat ako sa hagdan para puntahan ang kwarto namin mag-asawa. Napaupo ako sa kama at napahugulhol ng iyak. Itinapat ko sa dibdib ko ang kaliwang kamay kung saan ang puso ko. Sa pamamagitan man lang nito'y maibsan ng konti ang sakit na nararamdaman ko. Napahawak ako sa impis kong tiyan at mahinang natawa. Nakakatawang isipin na kung kailan hiwalay na kami. Saka pa dumating ang matagal na naming gusto ni Brian. I'm really sorry, anak. Dahil naging duwag ang mommy. Hindi ko naisalba ang pamilyang ito pero don't worry. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Hindi ako makapapayag na mawala muli ito sa akin.
Sana sa desisyon kong ito ay maganda ang kalabasan na lahat. Pipilitin ko maging masaya sa bago kong buhay. At siguro sa tamang panahon, mahanap ko din ang kapatawaran para sa kanila. Sa ngayon, tayo lang magkasama. Pipilitin ko maging masaya para sa iyo, anak. Lalayo tayo kung kinakailangan. Sobrang nakasasakit. Nagpakatanga ako sa ama mo pero hindi na ulit bumalik ang pagmamahal niya sa akin. Umaasa pa naman ako na may babalik pa namin ang dati namin pagsasama. Yung relasyong masaya at may tuwala sa isa't isa. Nagbago na lang bigla lahat sa amin. Kahit ganoon, pipilitin ko maging masaya para sa atin. Palalakihin kita kahit ako lang mag-isa. Umalis din ako sa bahay ng araw ding iyon. Pumunta ako sa mansyon ng mga Samonte. Wala si George nang pumasok ako. Napayakap ako kay Tita Jamila nang makita niya ako. Hinaplos niya ang likod ko. Nang mahimas-himasan ako, saka lang ako kumala sa pagkakayakap sa kanya. Nasaan si Ma'am Stacy mo? Tanong ko kay Manang na naabutan ko sa salas. Sa kwarto niya po, sir. Hindi pa po siya kumakain ng tanghalian. Nakasarado din po ang pinto kaya hindi kami makapasok para iwan na lang sa loob. Paliwanag sa akin ni Manang. Nag-aalalang tumakbo ko para makarating sa room niya. Mabuti na lang at pare-pareho ang mga lock sa mga kwarto dito kaya nabuksan ko agad ang pinto ng kwarto niya. Lumapit ako sa kanya. Naghintay ako baka sakaling lumingon siya sa akin. Nakatalukbong siya ng kumot. Tinanggal ko ang kumot para humarap siya sa akin. Bakit hindi ka pa kumakain? Tanong ko. Lumingon din siya sa akin sa wakas. Mugto ang mata. Naningkit ang mata ko sa kanya. Bumangon si Stacy at hindi makatingin sa akin. Tumayo ka na dyan, ipaghahanda kita. Aangal pa sana siya nang sinamaan ko siya ng tingin. Hindi habang buhay na lagi kang ganyan, Stacy. Isipin mo sana sarili mo. Hindi nakabubuti para sa'yo lagi magmukmuk ng dahil sa kanya. Marami pa lalaki dyan na pahalagahan ka. Sad ko. Hinila ko na siyang patayo. Wala na siyang nagawa nang dalhin ko siya sa dining. After 4 years. Jerome! Halos tumalo ng puso ko sa sobrang kabang nararamdaman ko. Paano ba naman kasi? Ang pinakamakulit kong anak na lalaki ay tumatakbo sa gilid ng pool. Kahit kailan talaga ang batang ito. Sinabihan ko sila bago ko pumayag na maligo sila sa swimming pool na walang tatakbo sa gilid ng pool at baka madisgrasya sila. Hey, relax! Di naman mapapano yung bata. Hayaan mo siya mag-enjoy. Sinamaan ko ng tingin ang nagsalita sa tabi ko. Sa akin lang, baka madisgrasya siya at ayoko mangyari yun. Mas mabuti na yung save sila. Ayoko may mangyari masama sa anak ko. Sagot ko. Tahimik lang ako nakamasid sa kanilang dalawa. Hindi ako magsasawang pakatitigan, alagaan at mahalin ang mga anak ko. Blessings sila na binigay sa akin ni Lord and I'm really thankful na kahit makukulit sila ay mapagmahal naman sila sa magulang. Mommy! Daddy! Pumahangos na tumatakbo ang prinsesa namin. Napangiti ako nang tuluyan siyang makarating sa amin. Nagpabuhat siya sa daddy niya. Daddy, ligo po tayo sa pool. Napatingin naman sa akin si George na tila ba nanghihingi ng tulong. Napairap ako sa kanya at binigyan siya ng bahala ka dyan na look. Anak, hindi pwede si daddy. Tsaka pahinga muna ako dito, okay? Okay lang ba? Napasimangot naman ang anak ko. Nakasuot ng tuxedo light gray black suit si George. Samahan mo na. Napamaang naman sa akin si George. Angel, kitang-kita mo naman na suot ko, di ba? Alanganin niya sabi. Sige na, samahan mo na yung anak mo. Umalis na sa pagkakaupo sa hita ni George ang prinsesa namin. Hinarap ni Johnny ang daddy niya tinawakan sa magkabilang kamay, habang si George naman ay nasa likuran ng daddy niya. Let's go na po, daddy. Nagpoppy eyes pa ang anak ko. Ang cute niya talaga. Wala na ibang choice si George kaya pumayag na siya. Fine, sasama na. Nagtatalon sa tuwa ang dalawang bata. Hinila na nila si George sa pool at ang pinaka nakakatawa ay ang pagtulak nila sa kanya. Tawala ako ng tawa sa pinaggagawa nila. Wala akong pinagsisisihan sa naging desisyon kong huwag ipaalam sa mga bata ang naging buhay ko noon. Ang mga naranasan ko sa totoong ama nila.
Hindi ko pinagsisihang umalis sa poder niya para buuin ang sarili ko na matagal ko nang inalis sa akin dahil sa lubos na pagmamahal sa kanya. Binago ko kung ano ugali ko para lang hindi niya ako iwan pero sa huli, nasaktan ako ng sobra. Napuno ako at higit sa lahat, hindi ko matanggap na nagkaanak siya sa babae niya. Matatanggap ko kung may babae siya at kung hihingi siya ng tawad sa mga kasalanan niya. Handa akong patawarin siya pero hindi yun ang inaasahan ko. Hindi siya nagbago at mas matindi pa doon ay nabuntis niya ang kabit niya. Masakit pero kinaya ko. Kaya heto kasama mga anak ko at ang tinuturing na nilang ama. Magmula nang maipanganak, lumaki at nagkaisip ay si George na ang kinikilala nilang ama nila. Nagpapasalamat ako na dumating sa buhay namin si George. Hindi ko mararanasan ang saya ng buhay ko ngayon kung hindi dahil sa kanya. Masayang nagtatampisaw sa pool ang dalawang bata habang si George naman ay papunta sa kinaroroonan ko. Ngumiti siya sa akin habang iniaabot ko naman sa kanya ang hawak kong towel. Agad naman siya nagpunas ng sarili at tumabi ng upo sa akin dito sa table. Ang lalim ata ng iniisip mo. Saglit akong lumingon sa kanya at ngumiti. I miss my best friend. Napakunot noon naman siya. Ako, my best friend, Helen. Napayuko ako pagkatapos kong mabanggit ang pangalan ng taong kahit kailan ay hindi nawala sa isip ko. Nagigilty ako dahil wala ako sa tabi niya ng mga panahong kailangan niya ako. Who is she? Nagisanlin niya ang kilay ni George. She's my best friend magmula nang mapunta ko sa orphanage. Bago ako umalis, pinag-usapan niya ako na huwag ko na lang ituloy ang paglayo. May asawa na noon sa Helen at yun ay si Alvin. I didn't know na sa pag-alis kong iyon. Hindi ng araw nang simula ng paghihirap ng kaibigan ko. And then, what about her? Hindi na ba kayo nagkikita? Napailing ako. She passed away. She's the reason why kaya ako bumalik dito sa Pinas. Para makita siya. Bakit hindi ko akalain na sa cemetery kami magre-reunion ng kaibigan ko? Napakuyom ako ng kamay sa galit na nararamdaman ko. Ano bang dahilan ko bakit siya namatay? Napatingala ako para pigilan ang luhang gustong kumuwala. Napag-alaman ko nagpunta siya sa engagement party na para sa asawa niya at sa kabit ni Alvin. Kinabukasan ng party pagkatapos malaman ni Helen ang totoo. Nalaman na lahat na nasagasaan si Helen ang araw ng party at ayun, patay. Gusto kong gantihan sa Alvin pero labas ako kung ano man ang nangyari sa kanilang dalawa dahil buhay nila iyon. Gusto kong bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kaibigan ko pero wala ako sa posisyon para gawin iyon. Do you want to take revenge? Para sa kaibigan mo? Mahina akong natawa. Wala ako sa posisyon para gawin iyon, George. Darating na araw na babalikan ng karma sa Alvin dahil sa ginawa niya sa kaibigan ko. Lumapit ang kasabahay namin na si Nanay Diana. Iya, nandyan si Eunice. Gusto ko makausap. Tumango ako sa kanya. Bakit kayo nandito sa ate? Pagkatapos kong umalis at magtago sa kanilang lahat, hindi ko na siya nakita at nakausap pa. Kilala ni Nanay Diana si Eunice dahil dati siyang kasambahay namin ni Brian. Kada 1 week nagpupunta si Nanay Diana para samahan ako mag-general cleaning sa bahay. Kilala ni Nanay ang pamilya ko. Sumama sa akin si Nanay nang umalis ako sa poder ng asawa ko. Kasama ko din siya sa pag-aalaga sa mga bata kaya malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil hindi niya ako iniwan. Sige po, susunod po ako. Umalis na siya at nagpunta na sa loob ng bahay. Binalingan ko naman si George. Ikaw na munang bahala sa mga bata. Pumasok na ako sa loob ng bahay at nagpunta sa sala. Nakita ko na hindi mapakali si Ate Eunice. Ate, napalingon naman siya sa akin at agad na tumayo para yapusin ako ng yakap. Naramdaman ko ang pamamasa ng balikat ko. Umiiyak siya. Kumawala ako sa pagkakayakap sa kanya at pinakatitigan siya ng mabuti. I'm so sorry, Stacy. Dahil sa akin kaya nasirang pamilyang binuo mo. Patawarin mo ang ate kasi hindi ko nakita agad na mangyayari ito. I'm so sorry. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Ngumiti ako sa kanya na walang kahit na anong kasamang kaplastikan. Yes, nung una'y sinisisa ko sa ate dahil pinasok niya sa buhay namin ang tinuring niyang kaibigan na siya palang sisira sa amin ni Brian. Matagal na rin iyon natanggap ko na ang lahat ng ito. Upo muna tayo, ate. Marahan siyang tumango at tinungo ang sofa para maupo. Matagal na yun, ate.
Nung unay nagalit ako sa'yo dahil pinakilala mo pa sa amin sa Elise. Wala namang may gusto na maging malapit ang loob ni Brian sa kanya kaya nasira ang pamilya namin. Pero eto, tinanggap ko lahat ng iyon at nagpapasalamat nga ako na ginawa nila iyon. Kung hindi ako magiging malakas. Kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa kahit na walang isang tulong mula sa inyo. Kinaya ko dahil ginusto ko. Nagmahal ako pero sa pagkakataong ito, hindi na lubos. Wala kang kasalanan ate. Walang may gusto nito. Mahabang paliwanag ko. Ramdam ko pa din ang lungkot ni Ate Eunice. Still, may kasalanan pa rin ako dahil kung hindi ko siya isinama noon sa bahay niyo, ni Brian, hindi sana nagkamabutihan ng dalawa. Sagot niya, Ate, tama na. Tapos na. Wala na tayong magagawa pa. Tsaka, look at me now. I'm not weak anymore. Unlike before. Dapat ngayon matuwa ka dahil hindi na ako ang dating Stacy na kilala niyo lahat. Napalingon naman ako sa likuran ko nang may mga maiingay na papunta dito sa sala. Malapad ang pagkakangiti ni ate nang makita ang dalawang bata kasama na si George. Lumapit sa akin ang kambal at niyakap ako. Mommy, who is she? Tanong ni Jerome at tumingala pa para tingnan ako. She's your Aunt Eunice. Pagpapakilala ko sa ate ko. Pakilala kayo sa kanya. Dagdag ko pa. Hello po, I'm Jerome. Jerome Sumonte. Lumapit si Jerome kay ate at kinuha naman ito ang kamay ni ate para magmano. Sumunod naman ang aking prinsesa. Hello po, Aunt Eunice. I'm Jenny. Jenny Sumonte. Twin sister po ni Kuya Jerome. Lumapit din sa kanya si Jenny at nagmano. Tuwang-tuwa si ate sa mga bata. Lumingkis ang isang kamay ni George sa bewang ko. Napatingin ako sa kanya at pinaningkitan siya ng mata. Ninisian lang ako ni George. Wow, twins kayo? Ang cute niyo naman. Sinong mommy ang daddy niyo? Sabay na lumingon sa amin ang mga bata. Ako ate, mga anak ko sila. Nanlaki naman ang mata ni Ate Eunice sa narinig. Totoo? My God, Stacy, bakit hindi mo mula sinabi sa amin ang tungkol sa mga bata? Sorry, pero kailangan ko lang talagang mag-move on at magpakalayo-layo.